At ang una sa ating destinasyon ay ang University of the Philippines ng Los Baños. Ano nga bang meron dito? Tara, halina talakayin natin. Hindi ito basta-basta ang universidad dahil marami din itong binabahaging historya ng baryo ng Los Baños. At una narito ang Maria Fountain, ang estatwa na nagbibigay simbolo sa pagbubugay sa mga kababaihan na nagpakita ng karangalan mula sa kanilang kahusayan at paglilingkod. At syempre nandito na rin ang Upsilon Sigma Phi, ang unang Greek letter organization sa campus dito sa Los Baños na naging daan sa pagbuo ng Carillon Tower noong 1996. Pinagtibay din ng fraternity ang mga tema, ritual at motto na We Gather Light to Scatter. So guys, andito na kami sa Palma Bridge. Papatila lang kami sa Del Umali Hall. Let's go! At ngayon, nandito naman tayo sa Umali Hall o tinatawag noong Umali Auditorium. Ito ay isang arkitektura na natapos noong ika-15 ng Disyembre noong 1972 na naging simbolo na rin ng monumento sa sining ng Los Baños. So ngayon guys, medyo lumalakas yung ulan guys, papatila mo tayo dito sa UP ng saglit lang. At dahil kakaiba ang estruktura ng Umali Hall, dito ginaganap kadalasan ng iba't ibang uri ng okasyon. Dito kami naglalakad. Silay ka kasi. At ngayon naman ay ang Student Union Building, isang gusali sa UPLB na nakatukon sa aktibidad ng mag-aaral, karaniwang naglalaman ng mga lounge, auditorium, opisina at silid ng laro. Pupunta na po kaming Baker Hall, medyo uminit na po. As you can see. So makikita nyo ngayon, ang ganda na ng panahon. Dito na kami naglalakad na. Ang ganda ng panahon. Parang si ma'am. Anong magagawa? Laging napitulala. Kung lumalapit ka, kung lumalapit ka. Tagal ni JP. Punta na po kami Baker Hall. Malapit-lapit na po kami. Gutom na po kami. Mamaya makikita nyo kami po drip na. Yan guys. Yun yung view. Robin ni Mary Rose Inot. Sim. Ganda na ng panahon guys. Lilibre tayo ni Mary Rose ng Robin. Robin by Mary Rose. Sponsor ni Mary Rose. Para kala mo student lang. So guys, andito na po kami sa Baker Hall. Dito na po kami sa isa sa pinakalumang building na sa campus ng UPLB. Ang Baker Hall ay orihinal na itinayo sa ilalim ng termino ni Dean Bienvenido M. Gonzales mula 1927 hanggang 1938 noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sinakop ng mga sundalong Hapones ang Los Baños kabilang ang UPLB campus. Ginamit ang Baker Hall bilang isang internment camp ng humigit kumulang 2,500 Amerikano at kaalyadong POW at sibilyan mula 1943 hanggang 1945. So guys, kakatapos lang po namin pumunta sa Baker Hall. Ngayon po ay pupunta na po kami sa Carillon. Carillon Tower po. See you guys. Lakad lang kami handa. So ngayon guys, papasok na kami sa Animal House Budget. Shoutout sa mga agrupo namin dyan. Wala dito. So guys, papunta na po kami sa Carillon Tower. Carillon? Cut! Carillon Tower. Ngayon po ay nandito po kami sa Carillon Tower. Ayun daw po sa usap-usapan. May tumalong daw po ditong isla. Nakalak po. Bawal po tayong pumasok dahil po dun sa insidente nangyari dito. So guys, papunta na po kami ng Grove. Guys, nakamag-alag kami yung sa kahabaan ng Nandito na po kami sa bike lane. Palma Bridge. Nandito na po kami sa Palma Bridge ng Yes. UPLB. Punta na po kaming Grove. Let's go. See you later. Tita Dels Provinan. Nagumpisa ang Tita Dels Provinan noong 1999. Nagumpisa ito sa maliit na negosyo, maliit o kaunting paninda hanggang sa lumaki at dumami ang kanilang naisip na mga produkto. Ang Tita Dels ay sikat lalo na sa dito sa Umali dahil ay kalapit lang dito ay UPLB. Maraming estudyante ang nawili bumili dito dahil sa kaagipat nitong sarap. O, maraming taga-ibang lugar dumarayo dito, maging mga artista. Trivia lang po ha, ang Tita Dels Provinan ay napalabas na sa KMJS at maraming vlogger na rin ang dumarayo rito.
sa kanilang pwesto para ito ay ipagmalaki. So guys, paalis na ako ng bahay. Pupunta ako na sila sa Robinson. So, kumingay dagul. So, let's go. Kita ka sa lang mamaya. Update ko kayo. So ayun guys, may hinihintay po kami ngayon. Napakatagal niya kaya tatry namin maglaro muna dito. Okay. Ano yan? Ano? Okay, laro. Hinihintay namin yung sinakot namin ng grupo guys. Ayan tagal. Kaya lalaro muna kami guys. Basketball. Palit lang kami guys. Okay. Okay guys. At ang Robinson, isa sa pinakakilalang puntahan dahil sa pamilihan dito, katulad ng department stores hanggang sa convenience stores at sa pagkain nila sa food court. At isa na rin naging pasyalan ito sa mga estudyante. So yun nga po guys, kami na po yung maglalaro ngayon dito. Yun nga po guys. Time lapse begin. So guys, kompleto na po kami at paalis na po kami. Dito po kami ngayon sa Rob. Papunta na po kami sa next destination sa Buopay po. Let's go! So guys, ito na nga po, bababa na nga po. Dito na po. Oh. Ayan, nakababa na kami ng game guys. Na sila guys. Ayan doon. Basol. Makapuno mo lang eh. Sarap yan. At nandito na nga tayo sa original Bucopay na Los Baños, na pinakakilalang tourist spot ng Los Baños dahil sa kanilang pie specialties na paulit-ulit binabalikan ng matayuan. At tara, alamin natin kung bakit. Ayon sa mga lokal, ang Buko Pie sa Los Baños ay nagmula sa pagnegosyo ng pamilyang Aling Talings, Halo-Halo and Refreshment Parlor, na pagmamayari ni Felicidad de la Merced. Ito ay sinimulan noong dekada 1940. Ang Buko Pie ay naging isang paboritong pasalubong para sa turista na bumibisita sa Los Baños, Laguna. Ang paglago ng industriya ng Buko Pie sa Los Baños ay maaaring nauugma sa pag-unlad ng turismo sa lugar at pagtaas ng demand para sa lokal na pagkain. Dahil sa kahusayan ng mga lokal na gumagawa ng Buko Pie, ito ay naging kilala at inaabangan ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Sa kasulukuyan, maraming tindahan sa Los Baños at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang nag-aalok ng Buko Pie, at ito ay naging parte na ng kultura, tradisyon sa pagkain sa bansa. Kasamaang palad, hindi tayo binigyan ng permiso upang kumuha ng litrato at mga videos sa Buko Pie shop ng bayan ng Los Baños para maipakita natin ang kanilang mga produkto. Ngunit hindi tayo doon nagtatapos. Nandito ako ngayon sa bayan ng pamilya ng Los Baños guys, na mas kilala bilang Pasiano Park sa Los Baños. At kaya naman pala talaga binabalik-balikan ito. Napakasarap nga. Tama lang ang tamis, ang lasa, at kakaibang texture nito. Ang tanong ng karamihan, kapag sinasabi sa Los Baños, bakit nga ba kilala ang bayan? Hindi dahil ito ang pamilihan, kundi nagsisimbolo na rin ito ng pasyalan ng marami. Mapatanda man o bata, estudyante o empleyado. Matagal nang binabalik-balikan ang Rizal Pasiano Park dahil sa mahangin at napakaganda nitong tanawin. Kitang-kita ang Laguna Bay, mga parte ng Los Baños, hanggat sa iba't ibang uri ng mga bagay na katangian nito. At dito rin na madalas ginaganap ang okasyon o pampublikong kasiyahan ng Los Baños, perya, parades, trips, banyamos at end-of-the-year events. Kahit na ilang taon man ang nakakalipas, tuloy pa rin padami ng padami ang nakakakilala sa Pasiano Rizal Park, na tinatawag na ring local mall sa mga tao rito. Isang lugar para makapaglaro, magmuni-muni o makalanghap ng sariwang hangin. Ang original hut ni Pasiano Rizal ay binuo noong 1926, ngunit ito ay nasira noong nakaraang buwan lamang, at muli itong itinayo noong 1927 ni Andres Luna de San Pedro, anak na lalaki ni Painter Juan Luna. Si Pasiano ay isang Pilipinong revolusyonaryong general at nakakatandang kapatid ni Jose Rizal. Nakipaglaban siya sa Espanyol at Amerikano na ginawa naman itong garrison ng mga Hapon noong ikalawang gera ng Pandaigdigan.
Hi guys, dito ko na kami sa harap ng Los Baños. Kakatating lang namin, so montage namin ito para sa inyo. Na! At ano nga ba ang natutunan namin sa paglalakbay? Tara, alamin natin kung ano masasabi sa mga ilan sa mga nakasama ko sa paglalakbay. Natutunan ko sa aming paglalakbay, tunay na napakaganda, napakasarap ng pagkain dito sa Los Baños. At siguro, kaya nakahalagaan nito, yung mga turista ay nagpupunta rito para tikman ang napakaganda at napakasarap na meron dito sa Los Baños. Realize ko, hindi naman natin kailangan itong itago pagkat dapat ito natin pagyamanin. Kailangan natin pagyamanin ang bayan ng Los Baños dahil tunay na napakaganda sa ating mga paningin. Tulad man lang ng pupunta namin sa UP, napakaganda at marami kang paggagamitan ng mga bagay-bagay. Huli na lang, pumunta rin kami sa bayan. Tignan namin ang magagandang mga tanawin doon. Naglaro kami, at naging masaya ang aming paglalakbay. Huli, pumunta rin kami sa sikat na pagkain, kundi yung buko fry, dito sa Anos. Tunay na napakatamis at tama lang sa aming panglasa. Sumunod, pumunta rin kami sa Tito Dos Provinan. Ito ay sikat sa lahat ng mga street food at napakalabas na to sa ibang mga TV. Napakasarap ito. Tunay na napakatamis ng kanilang mga suka. At ang huling komento ko lang dito ay puntahan nyo lang ang aming mga nilakbay ngayon. Ngunit, ang aking komento ay tunay na napakaganda at dapat pagyamanin at tunay na hindi dapat natin ito pagtago dahil sa tunay na ganda ay kailangan ito ay ipagmalaki. Kaya, tara na, puntahan ang aming bayan ng Los Baños. Sa paglalakbay sa bayan ng Los Baños, matututunan at marirealize mo ang kahalagahan ng pananaliksik at edukasyon sa larangan ng agrikultura. Malaki ang kontribusyon ng International Rice Research Institute at University of the Philippines, Los Baños sa agham at agrikultura. Bukod dito, maaaring ma-realize mo ang ganda ng kalikasan sa paligid ng bayan at kahalagahan ng likas na yaman sa pang-araw-araw na buhay ng mga taga Los Baños. So ayun, yung naramdaman ko nung nag-vlog kami is medyo malungkot kasi naulan noon, lalakas ang ulan, medyo malakas ang ulan. Tapos ayun, hindi na rin ako masyado nag-enjoy kasi nasa LB na lang, lagi na lang ako nasa LB. So ayun, yung natutunan ko din is unang-una yung pagbablog. Siyempre medyo natutunan mag-vlog at yung pagkakaisa ng lahat para matapos na agad kung ano man ang gagawin. Ayun, pagkakaisa. Ang na-realize ko sa aming vlog, medyo wala naman, wala lang. Marami akong natutunan sa bawat lugar na aming napuntahan. Isa na rito ang maging mapagpasensya at marespeto sa lugar na iyong pupuntahan. At higit sa lahat, hindi lang sa lugar na aming pupuntahan, pati na rin sa mga taong narito. Dahil iba-iba rin ang kanilang paniniwala, ginagawa, at higit sa lahat ang kanilang wika. Ang kahalagahan sa lugar na aming napuntahan ay ang mga kasaysayan ng bawat lugar, kung kailan ginawa, at kung bakit ito dinarayo ng paulit-ulit ng mga turista. May isa akong realisasyon sa aming paglalakbay. Hindi pala madali ang paglalakbay. Kailangan mo munang alamin ang kasaysayan at kultura na iyong pupuntahan. Ika nga ni Dr. Jose Rizal, kung nais mong higit na makilala ang katangian ng kultura ng bansang iyong pupuntahan, mahalagang alamin mo muna ang taglay nitong kasaysayan. Kay ganda rin pala ng Los Baños. Marami kami napuntahan. Isa na rito ang UPLB, Bayan, at ang pinakasikat na pagkain dito ay ang buko pie.
na dinarayo ng maraming turista rito. Yung iba ay malalayo, galing pang malalayong lugar. Para naman sa akin, siguro natutunan ko sa paglalakbay ay ang pagmamahal sa isang lugar ay hindi nababase kung gaano mo karami itong binalikan, kung gaano mo kadalas ito pinuntahan, o kung paano mo ito ibinahagi sa iba. Oo, masasabi nating nakakaparod ihalimuyak sa ibang tao ang pinagmulan natin. Pero ang pagmamahal sa isang lugar ay nababase kung paano mo ito irespeto. Sa kasiyahan man o kalungkutan, sa kalokohan man o pagsiseryoso, sa pagkakasama man o pagkakahiwalay, serbisyo at pagkakaisa, mapakultura man o pinanggalingan, ang mahalaga ay may pagmamahal at respeto. Kaya sana, kung may pagkakataon man tayong bumisita sa isang lugar, sana huwag muna natin itong husgahan sa kadahilan ng hindi mo ito nagustuhan. Bakit hindi mo muna subukin pakiramdaman ang simoy ng hangin at hayaan ang puso mong maramdaman ang isang lugar na hindi mo pa napupuntahan? Malay mo, konektado na pala ito sa'yo. Hanggang sa muli.